Naharap na sa reklamong rape with homicide ang tricycle driver at security guard na responsable umano sa karumal-dumal na krimen sa estudyante ng UPLB na si Given Grace Sabanico. Eksklusibo namang ipinakita sa GMA News ang baril na posibleng murder weapon na ginamit ng isa sa mga suspect. Balitang hatid ni Ian Cruz. Galit na mga kamo isinalubong ng mga kaanak ni Given Grace Sabanico pagkakita sa mga suspect sa panghahalay at pagpatay sa 19 anyos na dalaga, sina Lester Ivan Rivera, isang gwardya, at Percival de Guzman, tricycle driver. Si Rivera, biglang takbo sa selda, makaiwas lang sa nagpupuyos na damdamin ng mga kaanak ng biktima. Pero sa mga naroon, tila wala na marahil mas bibigat pa sa nadama ng ama ni Given na makailang beses kong nakitang lumuha, lalo na nang marinig ang kwento sa kung paanong hinalay ang kanyang anak. Sinuntok nila to, no? Sinuntok, so nawala ng malay. Bago ni-rape nung isa, no? Sabi pa yung isa na listerona, tapos yung pangalawa yung isa, wala pa rin malay. Yung aming gustong makamit na hustisya ay narito na. Hindi na namin mababago ang sitwasyon. Our daughter is dead, but the justice is ours. Ang susi sa pagtunton sa mga suspect, isang testigong minor de edad. Lunes ng gabi hanggang madaling araw, nakisakay raw siya sa tricycle na minamaneho ni De Guzman. Kasama na ron nakasakay noon si Rivera. Nag-ikot daw sila sa Umali Subdivision kung saan naroon ang ilang dorm at doon napansin na naglalakad si Given Grace. Maya-maya pa, bumaba raw ng tricycle si Rivera at saka hinold up umano ang biktima. Sa may harap po ng abogado doon po nila inano yung babae. Tapos yun po, yung hinawakan na po yung babae, tapos hinawakan po sa bunganga. Tinutukan po ng baril sa likod, nanakbo na po ako. Nung nananakbo po ako, nakita ko po, sinakay po nila sa loob ng tricycle. Tapos yun po. Miyerkules ng gabi, nang positibong kilalanin ng saksi si De Guzman matapos itong maaresto sa hiwalay na reklamo ng pagbawala habang lasing. Nakuha rin sa suspect ang cellphone ni Given at sa muling pagsailalim sa interrogasyon, inamin ni De Guzman na kasama raw siya ng dukutin, gahasain at patayin si Given. Sabay turo sa security guard na si Rivera, hold up lang daw sana ang pakay nila, pero nanlaban umano si Given Grace, kaya sinuntok daw siya ni Rivera hanggang mawala ng malay. Pagkatapos, halinhinan raw nilang hinalay ang biktima. Si Rivera na rin daw ang pumatay sa biktima. Napatayin daw niya. Sino magpatay niya? Babae po. Babae? Bakit daw? Parang wala daw po sabit. Sabi ko pipigilan ko po. Oh. Sabi ko, wag, maawa ka naman. Babae yan eh. Hindi. Sabi nito, walang awa-awa. Sabi ko niya. Nang makausap ko si Rivera, inamin niya lasing sila at lango sa droga. Aaminin ko, ako ang pumatay. Hindi ko ginagahasa. Kahit ito tingnan niyo medical legal. Sino gumasa? Siya po. Eksklusibo rin pinakita sa GMA News ang 38 kalibreng baril na na-recover sa pinaposeyang lugar ng gwardyang si Rivera. Ayon sa mga otoridad, posibleng ito raw ang mismong ginamit sa pagpaslang kay Given Grace. Batay sa private security agency law, hindi dapat ginagamit sa labas ng duty ang isang armas na naka-assign sa isang gwardya. Sinampahan na ng reklamong rape with homicide sina De Guzman at Rivera. Nung time na yun, parang hindi ako makapaniwalang si Given talaga yung nakita ko. Pero she is my daughter. Walang buhay. Hindi gumagalaw, hindi nakakausap. Sabi ko, wala na talaga nga yung anak. Sa'yo na gumawa nito sa anak ko. Hindi mo alam kung gaano kabait ang anak ko, kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kamahal ng mga tao sa paligid na to. Sana nakikita mo ang mga tao narito kung paano kami suportahan dahil sa pag-ibig sa kanya.
Ian Cruz, GMA News.